Isang magandang araw, Idol, kayo pinakatutok sa numero 1 stasyon ng radyo. Ito po ang 101.7 Love Radio. Idol, welcome sa ating programa. Ito pong Dearest LJ, araw po ng Miyerkules, ikapitong araw o ikalabing-pitong araw ng buwan ng Hunyo, taong 2020. Ngayong araw, Idol, ating matutunghayan sa ating programang Dearest LJ ang kwento ng buhay ni Angie. At kung paanong sinubok ang kanyang paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Idol, ating balikan at sariwain ang kwento ng kahapon sa liham ni Angie sa ating programang Dearest LJ. Dear DJ LJ, tawagin niyo lamang po ako sa pangalang Angie. Nais ko pong ibahagi ang aking kwento sa pagnanais na makapagbigay ng inspirasyon, aral at paalala sa iyong mga tagapakinig. DJ LJ, lumaki ako sa relihiyoso at konserbatibong pamilya. Lagi kaming naglalaan noon ng oras para sa aming debosyon. Sa tuwing gigising sa umaga, kapag kakain at kapag matutulog, palagi kaming nag-aalay ng panalangin. Mula pagkabata, DJ LJ, hanggang sa pagdadalagay, malapit ang puso ko sa Diyos. Matatag ang aking pananampalataya at masasabi kong naging mabuti akong tao. Subalit darating pala, DJ LJ, ang araw na yayanig sa aking pananalig at paniniwala. Naging abala ako noon, DJ LJ, matapos ang board exam. Agad akong nakahanap ng trabaho na talagang masasabi kong ipinagkaloob sa akin. Dito ay nakilala ko ang lalaking magpapatibok ng puso ko na si Ben. Si Ben, DJ LJ, ang kauna-unahang naging kasintahan ko. Kaya't pilit ko mang itanggi, masasabi kong labis-labis nang nahulog ang loob ko sa kanya. Angie, alam kong bago pa lang tayo pero minu-minuto at oras-oras kitang gustong makasama. Pwede bang mag-live-in na tayo? Total, nagmamahalin naman tayo eh. Pwede bang magsama na tayo? Ang alok sa akin, DJ LJ, ni Ben. Ben, kasi DJ LJ, alam kong taliwas yon sa paniniwala ko. At alam kong hindi yon tama. Lalo na't alam ko na hindi ako papayagan ng konserbatibong pamilya ko. Please, Angie, alam mo naman na sobrang mahal kita, di ba? Malambing na sabi ni Ben, DJ LJ. Sige, susubukan ko. Ako nang bahalang gumawa ng paraan para hindi malaman ng mga magulang ko. Ang tugon ko, DJ LJ. DJ LJ, labag man yon sa aking kalooban. Ngunit hindi ko magawang tanggihan ang alok ng nobyo ko dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya. Nagpaalam ako, DJ LJ, sa pamilya ko na manunuluyan ako sa isang apartment kasamang ilang katrabaho. Oo, DJ LJ, nagsinungaling ako sa pamilya ko dahil magagalit sila kapag nalaman nilang katotohanan. Natuloy ang plano namin, DJ LJ, ni Ben. Nagsama kami na para bang mag-asawa sa iisang bubong. Naging masaya kami nung una at tila ba sabik na sabik palagi sa isa't isa. Lumipas pang mga araw, DJ LJ, mas lalong naging abala ako sa trabaho. Dumaming aking trabaho at unti-unti na ako nawawalan ng oras para sa pamilya ko at sa Diyos. Nakadagdag pa si Ben na walang ibang gusto, kundi dapat ang atensyon ko'y nakatuon lamang sa kanya. Ben, alam mo naman na hindi na ako nakakapagdebosyon, hindi ba? Baka pwedeng mamaya ako natugunan yung mga kagustuhan mo. Kailangan ko rin ng panahon para sa Diyos. O, edi sige! Diyan ka na sa Diyos mo! Sigaw ni Ben, DJ LJ, na hindi paniwala sa Diyos. Tinatawanan lamang niya ako. Sabi niya gawa-gawa lamang daw ng mga tao ang Diyos. Ben naman, ang paglalambing ko, DJ LJ. Ngunit nagmatigas si Ben.
Wala akong nagawa, DJ LJ, kundi ibaba ang hawak kong Biblia at pumayag sa gusto ng nobyo ko. At tila ba hayok na hayok kaming dalawa sa laman at wala nang ibang gustong gawin kundi ang makipagniig na lamang. Unti-unti, DJ LJ, ang paladasal at makadiyos na si Angie ay nagsimula ng maglaho. DJ LJ, napakalaki ng nangyaring pagbabago ko. Ang mga bagay na labag sa kalooban ko ay nagagawa ko ng gawin. Ang paniniwala ko ay unti-unti na ring nagbabago. Lumipas pa ang mga panahon at ibang Angie na nga ang nakikita ng karamihan. Malayong malayo sa normal at masayahin kong sarili. Kasabay, DJ LJ, ng paghina ng pananampalataya kong pagkakasunod-sunod ng problemang humagupit sa buhay ko. Angie, ang mama mo ito. Pupunta ka sa ospital ngayon din, anak. Ang papa mo nawalan ng malay. DJ LJ, nalaman kong may malubhang karamdaman pala ang tatay ko. Kahit halos 2 linggo rin ako nanatili sa tahanan namin. Hindi na rin nagiging maganda ang takbo ng relasyon namin ni Ben. Wala ka nang oras sa akin. Lagi ka pang nagmamadali kapag kausap ko. Ano ba talaga, Angie? Sigaw ni Ben, DJ LJ, sa kabilang linya. Ben, alam mo naman ang sitwasyon ko, hindi ba? May sakit si Papa, tapos sambak ng trabaho ko dahil nakalive ako. Kaunting pang-unawa naman, please. Bahala ka nga dyan. Kung wala ka ng planong umuwi dito, kunin mo na lahat ng gamit mo at huwag ka nang magpapakita. Ben naman. Oh, nasan na yung Diyos mo ngayon? Pinagaling ba yung tatay mo, ha? Ben, huwag naman ang Diyos at ang papa ko. Nanginginig ang boses ko ng DJ LJ. Magsasalita pa sana ako, ngunit pinagbagsakan na ako ng telepono ni Ben. Gulong-gulong isipan ko noon, DJ LJ. Tila ba hindi ko na alam kung anong uunahin. Ipinikit ko na lamang ang mga mata ko habang paulit-ulit na umuugong sa isipan ko ang mga salitang binitawan ni Ben. Nasaan na ang Diyos mo ngayon? Napapikit na lamang ako, DJ LJ, at umiyak. Diyos ko, nasan ka na nga ba? DJ LJ, matapos ang 2 linggong pahinga mula sa trabaho, ay bumalik na ako sa opisina. Hindi raw pumapasok si Ben, kaya't pinili kong sorpresahin siya pag uwi ko. Pagod na pagod akong umuwi nun sa apartment, DJ LJ, ngunit pinili kong maging masigla dahil makikita ko ng pinakamamahal kong nobyo. Sinusiyan ko, DJ LJ, ang pintuan, ngunit may kakaiba akong ingay na naririnig. Tila ba mahihinang halinghing ng babae. Lumakas ang kaba ng dibdib ko, DJ LJ, habang unti-unting pinipihit ang pintuan. Nang mabuksan kong pinto, ay napaluha ako sa nakita ko. Ben? Ano to? Pilit kong kinakalmang sarili ko, DJ LJ. Nakatingin lamang ako sa hubad na katawan ng nobyo ko habang kasama sa kamang isang babae na hindi ko kilala. Pinilit kong kumalma, DJ LJ, kahit na parang sasabog ng puso ko. Hinintay kong paliwanag ng nobyo ko, ngunit sa huli, ako pa ang sinisi niya. Kung hindi mo sana ako pinabayaan, hindi ako maghahanap ng iba. Ikaw may kasalanan nito, Angie! Dinuro-duro niya ako, DJ LJ. Tinanggap ko na lamang lahat, kahit na alam ko na wala naman talaga akong naging pagkukulang. Hindi lamang talaga ako naunawaan ni Ben, DJ LJ. Pero bilang respeto sa sarili, umalis ako sa apartment at nakipaghiwalay. DJ LJ, hindi ko rin inaasahang napatalsik ako sa trabaho dahil hindi na magandang aking nagiging performance.
Kasunod noon ay ang balitang nag-aagaw buhay na ang aking ama sa ospital. Tila ba pinagsakluban ako ng langit at lupa? Ano bang matindi ang ginawa ko para danasin ang lahat ng ito? Sa loob ng kwarto ko, DJ LJ, sa madilim na sulok, doon ay iniiyak ko ang lahat. Bakit? Bakit lahat ng ito'y nangyayari? Di ba Diyos ka? Bakit mo ko pinapahirapan ng ganito? May pagkukulang ako pero hindi ako masamang tao. Sigaw ko, DJ LJ, habang yakap-yakap ang Biblia. Nanginginig kong kinapitan ng Biblia at buong lakas ko itong ibinato. Tumilapon ng libro at nagbukas ang isang pahina. Tumayo ako at naglakad patungo sa kinaroroonan ng aklat. Lumuhod ako at doon ay ibinuhos ko ang lahat. Panginoon, anong gusto mong matutunan ko? Anong gusto mong iparating sa akin? DJ LJ tumunghay sa akin at napansin ko ang pahinang nakabukas. Nangilabot ako sa nabasa ko. Ang sabi, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong kabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan na punong-puno ng pag-asa. Jeremiah 29:11. Nangilabot ako, DJ LJ, sa nabasa ko at lalo pa akong napaluha. Pero sa pagkakataong yon, luhang puno ng galak dahil nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Alam ko, DJ LJ, na hindi yun aksidente. Alam kong may malaking plano ang Diyos sa akin. Sa malapit na simbahan, DJ LJ, nagtungo ako. Lumuhod ako doon, umawit at nagpuri. Ipinakita ko sa Diyos ang malaking naging pagkakamali ko. At yun ay ang talikuran siya at ang pagsuway sa mga utos niya. Umiyak akong muli, DJ LJ. Humingi ng kapatawaran sa lahat ng nagawa ko. Idinalangin ko sa kanya ang paggaling ng ama ko na nag-aagaw buhay. Sa aking likuran ay kamay na tumapik. Miss, eto ang panyo. Huwag ka nang mag-alala. Malinis yan. Alok ng lalaki, DJ LJ, na nakaputi. Matangos ang ilong at mapupungay ang mga mata. Salamat. Tinanggap ko ang panyo, DJ LJ, at nagpunas ng mga luha. Kung ano man ang mabigat na dinadala mo, isuko mo lang lahat sa kanya. Tutulungan ka niya na pagayaanin ito. Alam mo, walang pagsubok na ibinigay ang Diyos na alam niyang hindi mo kakayanin. Mapalad ka na sinusubok ka ngayon dahil pinapatatag ng Diyos ang puso mo. May malaking plano siya para sa'yo. Ang nakangiting pahayag, DJ LJ, ng lalaki. Tumango lamang ako, DJ LJ, at ngumiti. Ako nga pala si Christopher. Sana'y makasama ka namin sa gawain tuwing linggo rito. Hihintayin ka namin. Angie ang pangalan ko. Makakaasa ka. At saka, ibabalik ko pa tong panyo mo. DJ LJ, muli kong sinaliksik ang Panginoon at nagbalik loob. Nagsimula akong tumawag muli sa Diyos at ipinagkatiwalang lahat-lahat sa Kanya. Naging spiritual partner ko si Christopher na ngayon ay asawa ko na. DJ LJ, magkababata pala kami noon at matagal na niyang idinadalangin sa Diyos na sana'y ako ang inilaan niya para sa Kanya. At hindi naman siya binigo ng Panginoon. Nanligaw si Christopher, DJ LJ, sa mismong bahay namin noon. Magalang na hiningi niyang kamay ng mga magulang ko at naging espiritual na gabay.
Tinanggap ako ni Christopher DJ LJ pati na lahat ng nakaraan ko. At isang himalang gumaling rin ang ama ko na ngayon malakas na. Natanggap ako DJ LJ sa isang magandang kumpanya at na-promote matapos lamang 1.5 taon. Kasal at may basbas ng Panginoon na nagsasama kami ngayon ni Christopher. Biniyayaan kami DJ LJ ng isang babaeng anak na pinangalanan namin ng Grace. DJ LJ, nahangiti ako nagbalik tanaw sa mga nangyayari sa akin nung sinusulat ko to. Tunay nga ang pangako ng Panginoon sa atin at may magagandang plano siyang inilaan sa bawat isa. Kaya pala natanggal ako sa trabaho noon dahil may mas magandang oportunidad na nag-aabang sa akin. Kaya pala dumanas ako ng matinding sakit. At kaya pala dumanas ang matinding sakit ang ama ko ay upang mabigyan ko siyang muli ng oras at panahon at nang maibalik ang nawalang ugnayan ng aming pamilya. At kaya pala inilayo ako DJ LJ sa nauna kong nobyo ay para magkaroon ng daan ang lalaking inilaan ng Diyos para sa akin. DJ LJ ang lalaking tatanggap at magmamahal sa akin ng buong buo ay si Christopher. Ang lalaking magbabalik pala sa akin sa yakap ng may kapal. DJ LJ, maraming salamat. At sana ang aking kwento ay kapulutan ng aral, inspirasyon, paalala at panibagong pag-asa ng iyong mga tagapakinig. Gumagalang, Angie. Idol, niyo pong napakinggan ang kwento ng buhay ni Angie sa ating programang Dearest LJ. Sa mga idol po natin na rinais na magbahagi ng kanilang kwento, maaari po kayong mag-send sa ating Facebook page. Hanapin lang po ang Love Radio La Union. Maraming salamat, idol, at magandang araw.